Just in, Alden sa Trinoma, no? At may pasabog din pala si Soiti sa July 28, mga kasembreros. Tapos, Kath and Alden ay parehong may post sa kanilang indoor. Grabe, hindi sila nagpapahuli, mga kasembreros, sa endorsements, no? Talagang sila po ay nagpapakontesan lamang po ng endorsements at saka projects kaliwat kanan, mga kasembreros. Napaka nakaka-proud naman itong ginagawa ng Kath din, mga kasembreros. So, yan ito na pang item sa vlog nito. So, confirmed pala yung pinuntahan ni Al, mga kasembreros, dun sa may mga elementary schools ito na kanyang dinalaw na nag-post kahapon ng mga larawan ni Soiti doon, mga kasembreros. So, isa rito si Ma'am May Oriondo, no, mga kasembreros. Thank you so much, Dr. August Tamora, RPSTS, for always supporting our school's endeavor. Tapos, si Alden nga dito, mga kasembreros. So, nakita ko sa mga post ni Ma'am May Oriondo, yung post na kasama si Alden yung may pinakamaraming likes, mga kasembreros. So, may picture sila dito. Tapos, may isa pa dito si Ma'am Giselle Escarmosa Pab, no? Sabi niya dito ay sa Buntok Elementary School yata yung mga. Sabi niya dito, nakakatawa to. Ikaw naman, Alden, nag-abala ka pang bisitahin ako, hahaha. Yung kilig ko, feeling ko ako si Yaya Dab, haha, sabing ganoon ni Ma'am Giselle Escarmosa Pab. So, isa rin ito sa mga binisita ni Alden doon, na kung saan may mga random photos sila, mga kasembreros. Naka-brown si Phenomenal Box Office Cinema King dito, no, sa kanilang mga candid photos, mga kasembreros. So, talagang nakakatuwa lang at so ito ay talagang, alam mo yon, talagang dinudumog pa rin, mga kasembreros, kung saan man siya magpunta. Tapos, si Alden, napabilang pala siya sa top 5 na highest paid Filipino actors or celebrities, mga kasembreros, no? Sina Alden, si Vice Ganda, si Ann Curtis, tapos si Coco Martin, si Vice Ganda. Pero parang wala akong nagtataka dito ba tula si Kath, no, mga kasembreros. So, kasama niya kasi dito sa si Coco Martin, si Vice Ganda, si Ann Curtis, si Piolo Pascual, tapos si Alden Richards, no? Sabi dito, top 5, si Piolo Pascual daw ang number 5. Estimated dito ay 120 to 80 million per year ang kanyang bayad sa kanya. Top 4 naman si Alden daw, 150 to 220 million per year ang nakalagay dito, mga kasembreros. Tapos, si Ann Curtis daw ay 180 to 250 million per year ang bayad sa kanya. Tapos, si Coco Martin daw, number 2, 250 to 350 million per year ang bayad sa kanya. Tapos, si Vice Ganda, number 1, 300 to 450 million per year ang bayad sa kanya, mga kasembreros. Hindi ko kung AI ito kasi dapat nandito si Ann Curtis, si Kath, no? Kung isasama niya dito si Marian Dingdong. Sa top 5 lang kasi, pero hindi ko alam kung AI yung dito yung nag-generate nito, mga kasembreros. Tapos, ito, ang cute ni ate dito. Sana all nakasabay ang isang Alden Richards sa pagmumotor. So, ito yung time na nagsishoot siya, mga kasembreros, no, na parang inisip nga natin na sa video na shooting siya. Tapos, sabi na, nakakatuwa naman si ate kasi nakasabay niya mismo talaga si Alden habang nagmumotor. Tapos yung kanilang kantain, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Sabi ng ganoon, mga kasembreros. So, nakakatuwa naman kasi si Alden, game na game din siya na ano. Hindi ko lang alam kung random fan ito or netizen lang doon na nakasabay si Alden, mga kasembreros. Tapos si Alden naman ay game na humarap at tumawa sa camera, mga kasembreros. So, mag-smile sa camera. So, naka-helmet of course si Soiti, no? So, sabi nila,
Sana all si ate, no? Ganoon mga kasombreros. Tapos si Kath naman, ito, si Lovey po, lumipat na pala siya ng Star Magic, no? Tapos, parang tinanong siya dito kung sino yung mga gusto niyang ABS-CBN actors and actresses na gusto makatrabaho. Number 1 na niya sinabi si Catherine mga kasombreros, no? So, si Jericho Rosales, Gerald Anderson, si Bel Mariano, at Maris Racal at marami pang iba mga kasombreros. So, nagulat ako dito kasi diba alam natin si Lovey po ay talagang taga GMA ito. So, lumipat pala siya ng management, no? Sa Star Magic, mga kasombreros. Pero palagi ko, pag wala siyang exclusive contract dito, ay pwede naman siyang gamitin ulit or grab ng trabaho kung kinakailangan sa GMA, mga kasombreros. Kasi wala na ngayong barrier, and not unless meron kang exclusive contract sa isang network, mga kasombreros. So, pero palagay ko, ito siya, kung meron, hindi pwede. Pero pag wala, ay pwede. Tapos nagulat ako, no, si Kath talaga yung number 1 na niya na-mention, mga kasombreros. Tapos, natutuwa ako dito sa pinost ni Miss J Art. Sabi niya, ito yung launching ng Hello Love Again. Tama po ba? Kath din. Daming reaction sa 162 mga kasombreros. So, ito po ay parang ginawa niyang animated or AI generated itong picture ng Kath din during promo ng hindi promo, ito yung launching mismo ng Hello Love Again mga kasombreros. So, if I'm not mistaken, that was May or July. Yeah, May. Parang May yung kanilang new movie alert. Tapos, July yung kanilang simula ng pagsushoot sa Canada nga mga kasombreros. So, ito yung pinakaunang press ko nila, no, ng Hello Love Again, no? So, parang launching siya. Mga kasombreros, media launch, new movie alert ng Hello Love Again, mga kasombreros. So, parang ginawa lang niyang animation. So, grabe no, ang tagal-tagal na pero nakalkal pa ng ni Miss J Art, mga kasombreros. Tapos, si Alden dito may pinost ng isang admin na larawan, no, ni Alden, mga kasombreros. So, naka-white or nakaputi si Phenomenal Box Office Cinema King dito. Tapos, yun, parang naka-side view siya ng konti. Good evening or happy evening. Sabi niya dito, 55 minutes ago. Parang ito yung time na parang nag-celebrate ng belated or belated birthday. At saka yung A-team niya, mga kasombreros, no? Yung kanyang A-team community sa Cavite yata. So, if I'm not mistaken, no, sa aking information. So, yun po. Tapos, major items tayo. Kath din, no? Talagang sabay sila nag-post ng kanyang endorsement, mga kasombreros. So, si Kath ay nag-post siya dito ng kanyang Eurotex, no? Kagabi, mga kasombreros. As part pa rin ng kanyang brand endorsement. No? Itong Eurotex nga, mga kasombreros. So, tapos si Alden naman ay BDO, no? Parehong blue. Yung kanilang dito yung kanilang brand endorsement na ito, mga kasombreros. So, yun, Eurotex na isa sa mga pinopromote at saka brands ni Kath, mga kasombreros. Sabi dito ng Eurotex na rin-repost naman ni Kath 3 hours ago, add style and versatility to your space. The NIU soft bed seamlessly adapts to your lifestyle, transforming from a stylish lounge spot to a cozy bed in no time. Perfect for making the most of any living space, available exclusively online and at Eurotex or a Eurotex showroom near you. Tapos si Alden naman, yun yung kanyang pasabog, no? Mga customer. So, apart from his pasabog sa July 28, ay nag-post din siya ng kanyang BDO, mga kasombreros. So, actually, sabay sunod-sunod na yung kanyang mga kasombreros, yung kanyang pasabog. So, unahin ko na lang itong July 28 niya. So, Trinoma siya, mga kasombreros. Sa Ayala Malls ito, no? To be specific.
So, nag-invite siya dito sa kanyang BYD na parang magkakaroon ulit sila ng tayo ito, magkakaroon sila ng parang expo na naman mga kasembreros. So, magkakaroon sila ng panibagong mga brand or parang bagong model ng BYD mga kasembreros. So, yung bagong brand na darating daw ay BYD Seal 5 DMI mga kasembreros. So, together daw, BYD Atto 2. So, ito yung kanyang pinakaunang brand, BYD Atto 2 mga kasembreros. See you at the Trinoma Activity Center. July 28, 6:30 p.m. mga kasembreros. So, mamaya play ko ito para marinig niyo po, no? Yung pag-imbita mismo ni Alden mga kasembreros. So, sunod-sunod yung kanyang pasabog, no? July 28, 2026, 6:30 p.m. sa Trinoma. So, 3 days to go na lang pala, no? Mga kasembreros. At may pasabog na naman. So, palagay ko nandoon talaga si Alden sa Trinoma mga kasembreros. Tapos, another item natin, si Alden 8 hours ago. Hello po, no? Daming reactions siya. 338. So, ito po ay pinost sa charge dyan. So, parang nakahawak siya dito ng mikropono. Tapos, naka-full smile si Phenomenal Box Office Cinema King. Hindi ko alam kung anong event niya dito, mga kasembreros. So, pero yun po, no? Tapos, si Kath naman, may shinare pa dito ang Dreamscape, no? Ng dalawa sa mga candid photos niya doon sa media lunch, no? Mga kasembreros, media conference ng Sam din nakaraan yung naka-black nga siya, no? Or naka-itim mga kasembreros. So, sobrang ganda of course ni parang red carpet media conference yung ginanap dito mga kasembreros ng Dreamscape at ABS-CBN. Tapos si Alden naman may pinibagong post din dito ang kanyang admin 2 hours ago, no? Sabi niya, good morning boss. Tapos si Alden dito ay nakaupo na parang bossing, no? At saka manager mga kasembreros. Kung hindi ako nagkakamali, 158 reactions. So, kung hindi ako nagkakamali, ito ay kanyang suot noong parang Casino Plus yata mga kasembreros. So, kung hindi ako nagkakamali, no, sa aking guess, no, pero yun po yung aking nasa isipan. At the top of my mind ay sa Casino Plus niya ito na brand endorsement. Tapos, pangalawa sa last item natin, 4 hours ago po ginawan ng groom ko. So, ginawang groom si Alden. 181 reactions. Naka-tuxedo. Tapos, parang nasa wedding yata ito si Alden, no? Parang siya yata yung best man dito, no? Kung hindi ako nagkakamali, mga kasembreros. Tapos, last item natin ay ang panalangin. No, ang prayer of course ni Alden. Sabi niya, Dear God, when my flesh and my heart fail, you are the strength of my heart. When I am tempted to follow my own way, remind me that your ways are higher and better. My flesh and my heart may fail, but the God is the strength of my heart and my portion forever. That's Psalms chapter 73, verse 26. Ganda niya, no? Help me to choose your will over my own today. Give me wisdom to recognize the path that honors you and courage to walk in it. In every decision I face, help me to seek you first and trust that your way of doing life is best. Let everything I do reflect obedience, faith, and love for you. So in Jesus' name, amen. So amen and amen, Pops Alden. So yan po, no? Bale, i-play ko po itong mga videos, no? Itong kay Alden, tsaka love it po mga kasembreros. And then, pakinggan din natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Everyone can now go electric and we'd love for you to experience it firsthand. Join us on July 28, 6:30 p.m. at the Trinoma Activity Center as we celebrate the arrival of the new BYD Seal 5 DMI together with the all-new BYD Atto 2. See you at the Trinoma Activity Center and experience the future of driving with BYD. Top 5 highest paid Filipino celebrities.
From blockbuster stars to television icons, these celebrities are estimated to earn the most from acting, hosting, movies, concerts, and endorsements. Let's count down the top 5. At 5. Piolo Pascual estimated of 120 to 180 million per year. Earnings from acting, TV projects, concerts, hosting, and endorsements. 4. Alden Richards with 150 to 220 million per year. Income from television, films, hosting, endorsements, and appearances. 3. Ann Curtis with 180 to 250 million per year, one of the country's highest paid TV hosts and endorsers, with additional film and event income. 2. Coco Martin with 250 to 350 million per year, generated through starring roles, directing, producing, and long-running primetime television projects. And the number 1 is Vice Ganda with 300 to 450 million per year. Earns from television hosting, blockbuster films, sold-out concerts, live shows, and endorsements. Which Filipino celebrity do you think earns the most from their entertainment career? As you know that it's such a dream to work with Star Magic artists, but top of my head, I would like to say Catherine, definitely. Gerald, so many, Jericho, Belle, Maurice, everyone. So it's just a lot. It's a lot of people I want to work with. Pero everyone you mentioned, terrific actors, right? Yes, so yes. we can't wait for that project to come into fruition. Sana makita natin sila in one screen. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title po ay Nararapat Awitan. Psalms chapter 101 verse 1, I will sing of loving kindness and of what is right and fair. I will sing praises to you, O Lord. Ito mga kasembreros sa ating tao, no, lalo-lalo kapag mga Pinoy. Talagang mahilig tayo sa videoke, no, sa kantahan mga kasembreros. So, pero kapag tayo pa ay nag-videoke, of course, no, or kumakanta sa karaoke, ay parang natural lang, of course, pastime natin, libangan natin mga kasembreros. Naaaliw tayo, no, we are being entertained kapag tayo ay kumakanta kasi nga ugali na natin mga Pilipino ang umawit talaga sa umawit, no, at saka kumanta mga kasembreros, may it be sa mga singing contest or sa yun nga, no, sa mga videoke lang mga kasembreros. So hindi kompleto ang birthday or ano mga okasyon dyan mga kasembreros kapag walang mga karaoke or karaoke mga kasembreros kapag may mga special occasions sa ating buhay, no, or sa ating pamilya. Pagkanta is life mga kasembreros kapag sa ating mga tao. So, pero bago tayo magsimula dito sa ating word, ay tandaan po natin mga kasembreros sa si Lucifer po ay expert, no, sa songs. Kung kaya, kasi siya yung leader ng praise and worship mga kasembreros sa langit. So, nung binagsak siya dahil sa pride mga kasembreros at naging siya Satan, ay tinwist na at nilagyan niya ng flavoring yung music industry na kahit mga bastos yung lyrics, kahit yung mga pagmumura, ay akala nila ay tama, no, at saka maganda mga kasembreros. So, hindi nila alam na may timpla na pala ni Satanas ang music industry mga kasembreros. Para yung mga tao ay ma-enjoy nila yung mga lyrics, yung mga songs na hindi na naayon at papuri sa Panginoon mga kasembreros, kundi papuri na pala sa Kanya at saka sa mga basta na makamundo na mga liriko mga kasembreros. So, ang mga tao hindi lang sila fully aware na yung mga lyrics ng kanta or kung ano man dyan mga kasembreros na about songs na hindi na pala naayon ay kay Satan na pala yun mga kasembreros. Kasi lalong-lalo yung mga yung mga yung mga hard rock music, no, yung mga kanta mga kasembreros na parang akala mo ay makademonyo, no, ganoon siya. Tapos yung mga lyrics na parang imposible naman, no, dalhin mo na ang araw at ang buwan. So parang napakaano siya mga kasembreros na pwede mong dalhin ang araw at ang buwan. So siya, no, parang exaggeration, para lang kumbaga hindi siya totoo in a sense, and of course para siyang parang sinasamba at pinupuri mo ng tao, no, kasi yung mga bagay na
tulad niyan, mamamatay akong wala ka, hindi ako mabuhay kung wala ka. Well, definitely, hindi iyon totoo mga kasos, because our God is the one who gives us life mga kasembreros. So dito, no, I will sing of loving kindness and of what is right and fair. So, nararapat. Ibig sabihin mga kasembreros ay dito meron siyang urge of kumbaga pa righteousness or parang nararapat ba kung pa necessity, no, parang ganon siya mga kasos, kasi grabe ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So dahil grabe ang kanyang kabutihan, so nararapat lamang natin siya na pasalamatan mga kasembreros sa kanyang kabutihan, no, loving kindness mga kasembreros ng ating Diyos. No, I will sing praises to you, O Lord, no, sabi niya dito ni Haring David. So ang Psalms 101 verse 1 ay isang powerful verse mga kasembreros that expresses a commitment to singing about God's mercy, justice, no, loving kindness mga kasembreros, at saka fairness, no, righteousness and fairness mga kasembreros. Di ba, lalo na sa ating gobyerno, talagang dito tayo naging uhaw na ngayon, no, sa pagiging fair ng gobyerno, pagiging patas ng gobyerno, yung makatarungang gobyerno. So naging uhaw ang tao because nakita natin na hindi na tama, no, yung nangyari sa ating gobyerno mga kasama. That is why ang tao ay talagang dapat na-appreciate natin yung Diyos, no, because He is the God of fairness. So hindi man ngayon isi-serve yung justice, yung katarungan mga kasama sa ating gobyerno, but we do hope and believe na someday ay may serve mga kasembreros, no, ang justice or ang katarungan sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga nabiktima talaga ng kalamidad mga kasembreros noong previous years. The psalmist, traditionally believed to be King David, is excited to proclaim these important attributes of God. It is a declaration of praise. This verse serves as the opening of the psalm that outlines David's commitment to leading his life in a way that reflects God's character. So yun siya, no? Iikot man tayo, pero doon tayo sa doon pa rin tayo babalik mga kasembreros sa character ng Diyos, character ni Lord Jesus Christ, na ito yung ang Diyos natin ay mapagpambaba, no? Si Lord Jesus Christ ay humble, forgiving, caring, loving mga kasembreros, patient. So dapat nating tandaan at dapat nating gayahin din yon mga kasembreros, no? Dapat kasi tayo ay reflection, no? Reflection tayo ng character ng Diyos mga kasembreros. Here, the word sing indicates joy and praise, a way of expressing emotions that go beyond mere words. So this reveals the deep relationship David desired with God, one rooted in love and reverence. So yung ibang verses kasi dito ay yung sing, di ba? Yung sing dito ay nagpapahiwatig daw siya ng joy and gladness mga kasembreros, no? Joy and praise dahil sa kabutihan at saka patas, righteous, paging righteous ng ating Panginoon mga kasembreros. Moreover, the choice to sing about mercy and judgment highlights the balance of God's nature. He is not only loving and kind but also just, no? Kasi ang tao, di ba, kunwari, mabait siya, mapagbigay siya, generous siya, pero pwede siyang hindi siya righteous, pwede siyang gumawa ng mali, and yet nagbibigay pa rin siya or generous pa rin siya mga kasembreros. Kunwari, namumuhay ka sa adultery, na may asawa yung asawa ng parang kinakasama mo, tapos siguro nasa same-sex marriage kayo, tapos nagbibigay ka pa rin, naging mabait ka pa rin. So ganoon siya mga kasembreros. So pero ang Diyos po natin ay hindi, no? Yung kanyang fairness, yung kanyang pagiging mabuti, kalakip nun ay pagiging just, na pagiging patas, pagiging fair, pagiging tama. So walang mali sa Diyos mga kasembreros, na magkamali man ng tao, sa Diyos po ay wala at never siyang nagkakamali mga kasembreros. So just like the psalmist, we are called to recognize and celebrate these qualities in our own spiritual journey. Singing in itself is a beautiful form of worship, and it encourages us to reflect on moments in our lives where we have felt God's mercy, the times we didn't get what we deserved, whether good or bad. So ang ganda nito, the times we didn't get what we deserve. So
Ganon siya, no? May mga times na hindi natin nakukuha yung ating gusto, yung narapat sa atin, and yet, no? Papurihan natin at saka awitan ng papuri mga kasembrero sa Diyos natin. Kasi God knows what's best for us more than we do for ourselves mga kasus. Parati natin tatandaan na hindi ibig sabihin na hindi natin nakuha yung ating gusto or yung ating pangarap mga kasembreros ay hindi na mabuti ang Diyos. Okay? So hindi po ganoon. Kung may problema tayo ngayon, hindi ibig sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Okay? His goodness, His loving kindness, His mercy, His love, constant po yun mga kasembreros. Kahit na may kinakaharap tayong mga problema sa buhay. Kahit may kinakaharap tayong mga challenges sa buhay mga kasembreros. Kasi nga, ang kanyang character ay hindi po na, hindi na impluensyahan or hindi siya, hindi siya naapektuhan ng kung ano man ang nangyayari sa ating buhay or even nangyari sa buong mundo mga kasembreros. So parang kahit na may kalamidad sa gantong lugar or sa mundo mga kasembreros, He is still God, no? At wala pong hindi nagbabago, no? Ang kanyang kabutihan, ang kanyang justice, ang kanyang mercy and so on. So ganun siya. By recognizing God's mercy, we are reminded of the countless ways that He has shown kindness to us, even when we have made mistakes or fallen short. So kahit na tayo nga, di ba, nagkakamali, and yet God is showing us mercy, love, compassion, forgiveness, and so on mga kasama. So ganun po kabuti ang Diyos natin. So kung kaya narapat lamang siya ay papurihan talaga mga kasembreros. As we consider David's intention, it's important that we evaluate our own lives. We should ask ourselves, how can we better reflect God's love and justice in our daily decisions? What commitments might we need to make to ensure that our lives showcase those attributes? No? This self-reflection can lead us closer to God, just as it did for David. So, yun siya, no? Sa araw-araw nating pamumuhay, napakahalaga po talaga na ini-evaluate natin yung ating sarili. No, kailangan tingnan natin yung kung paano tayo mag-reflect, no, at magaya yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang kabutihan, no, sa ating buhay, yung justice, no, at saka yung ating yung ating ugali, no, so that we will become instruments of God's character in nature. In looking at the key parts of this verse, we can break it down further to gain better understanding. So the verse begins with, I will sing, which should evoke feelings of enthusiasm and commitment. So ganun siya mga kasembreros, no? Kapag tayo po ay kumakanta, umaawit sa Panginoon mga kasembreros, ay narapat lamang po ito because of His goodness, no? Kung pa, too many to mention mga kasembreros, no, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So final thought natin, as we reflect on Psalms 101 verse 1, it becomes clear that we are called to engage with God actively through worship and reflection. Let this verse be a reminder to incorporate praise into our everyday lives, regardless of our circumstances. By doing so, we align ourselves with God's character and can impact others positively. So ganun siya mga kasembreros. So, kung tayo man ay magaling kumanta or hindi magaling kumanta, ay gamitin natin ito mga kasembreros, no? Kung instrument tayo. Kasi singing is just one aspect, no? Yes, kumakanta tayo ng papuri sa Diyos, nagpapasalamat tayo. Pero yung ugali natin, kung hindi maganda, ay useless din po mga kasembreros. Kung nag-aawit tayo sa Panginoon, pero wala naman tayong time sa panalangin or sa pagbibiblia or sa paggawa ng kanyang kalooban, useless din po mga kasembreros. Kahit magaling tayong kumanta at nagpapasalamat sa Diyos, kung hindi naman natin minamahal ang ating magulang, ang ating kapatid, asawa, and so on, useless din po mga kasembreros. So, although singing is just one aspect, it's also important to consider yung pagkanta or pag-awit sa kanya mga kasembreros na may papuri at pasasalamat. Alright? So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, pag-awit ng papuri at kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.